Nakilala namin si Randolph Magbanwa sa finish line ng 2025 Patag 20-miler Nobyembre 9. Taga Isabela siya sa probinsya ng Negros Occidental. Kagagaling lang niya sa isang kamangha-manghang panalo pero halatang-halata ang matinding pagod. Nilampasan niya ang karaniwang hangganan ng kahit sino mang kampyon. Noong oras na yon, hindi pa namin alam kung bakit. Hindi namin alam na may mas malalim pa siyang pinagdadaanan. Matapos ang run, nalaman namin ang katotohanan. Bago pa siya tumakbo, nawawala ang kanyang nakatatandang kapatid pati ang dalawa niyang pamangkin dahil sa mga pagbaha na dala ng Bagyong Tino. Isang pamilyang naghihintay, umaasa, isang pasaning hindi malulutas ng kahit anong finish line. Pinuntahan namin ang bahay ni Randolph para makilala ang mga taong pilit pa rin kumakapit sa pag-asa. Ang kanyang ina si Nanay Lerma, ang hipag niyang si Maria Len na ang asawa, ang kuya ni Randolph na si Limrod ang tinangay ng baha. At si Rodelyn, kapatid ni Randolph na patuloy pa rin hinahanap ang kanyang dalawang anak, si Michael at si Sydney. Namakadto sila tani sa ibabaw, na makasaylo sila. Natrapit sila sa may tunga-tunga, isang tubig. Dalaya pa ang iya nga inabless nga duwa. Ako niya din salbar ko ang iya nga bata nga agot niyo nga makasaka kami blasagin sa kaan mo din nga atop po naglumpat din kami para nga masalbar ko gid ang bata nga gamay. Ikinwento nilang araw na nagbago ng lahat. Ang ulan, ang takot, at ang rumaragasang tubig baha na umangat ng sobrang bilis. Wala na silang nagawa. Makuha sa gawa ko kabatatan mo paramdam naman sila kung hindiin sila na para makita man sila. Hindi ka na lang magkabala ka, okay man lang ko. Amo lang na sir, amo lang na ginahambal sa ako sir, wala mo ko sir ano lang ko sir, wala ko silingin ka, bat chagid blaser nga do. Kabataan, tagang apo ko sir nga duwam. Hindi palangga ko mo sa tanan sir mo. Lagpas isang linggo na ang lumipas. Walang sagot, walang natatagpuan katawan. Isang pamilyang kumakapit sa natitira nilang lakas. Sa likod ng tagumpay ni Randolph ay isang dalamhati na patuloy pang bumabalot sa kanila. Isang kampyong tumatakbo habang pasan ang bigat ng tatlong buhay. At isang pamilyang nananalangin, hindi para sa isang milagro kundi para sa kasagutan, para malaman kung ano ang tunay na nangyari at upang tuluyan na nilang maipalagay ang lahat.